ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang buhay sa dagat ay iba sa lupa. Hindi kaagad natin mapapansin ang oras hanggat hindi lumulubog ang araw na nagbibigay liwanag. Pero palaging aabangan ang muling pagsikat nito upang masilayan ang magandang alon sa karagatan. Ikaw, kapuso, handa ka bang ialay ang buhay mo para makapagligtas ng ibang tao? Dear Papa Dudut, ang pamilya ang pinakamahalaga sa buhay natin. May pamilya tayo na malapit sa ating puso kasi palagi silang nandyan para suportahan ang mga gusto nating gawin sa buhay. At meron tayong mga kaibigan na tinuturing na rin natin na pamilya. Hindi lang dahil sa pagiging malapit natin sa kanila, kung hindi dahil pinaparamdam nila sa atin na parte na tayo ng kanilang buhay. Hi Papa Dudut, kumusta po kayo? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jerry, 42 years old, dating seafarer at isang masugid ninyong taga-pakinig dito sa Mindoro. Madalas na sa Facebook live stream ko na lamang kayo napapakinggan dahil mahina ang signal ng radyo dito po sa amin. At na-inspire ako na sumulat para magbahagi ng aking sariling kwento ng buhay. Nagkakilala nga pala kami ng asawa kong si Nika sa dating factory na pinagtatrabahuhan ko. Siya ang una at huli kong naging nobya dahil hindi rin talaga ako mahilig makipagrelasyon. Ang focus ko noon ay makapagtrabaho para makatulong sa pamilya ko. At nang meron na ring sari-sariling pamilya ang mga nakababata kong kapatid ay doon ako nag-decide na oras na para pakasalan ko naman si Nika. At kami naman ang bumuo ng sarili naming pamilya. May sarili na kaming bahay noon at parehong nagtatrabaho. Ilang taon ang lumipas pagkatapos naming ikasal ay nagkaroon kami ng 4 na anak. At dahil hindi gaanong magaan ang buhay naming pamilya ay pinili ko na magtrabaho sa barko na malayo sa pamilya ko para mabigyan sila ng mas magandang buhay, Papa Dudut. Nika, nakita mo ba yung pantalon ko na kulay pula? Isasama ko sana sa… Oh, umiiyak ka ba? Hindi. Hindi raw pero namumula yung ilong at mga mata mo. Ay, kaya pala habang nag-aayos ako ng mga gamit sa maleta sa kwarto, bigla kang nawala. Nandito ko pala sa kwarto ng panganay natin. Sorry. Alam ko na nangako ko sa'yo na hindi na ako iiyak pero ang hirap pala. Ang hirap pigilan ng sarili ko na malungkot kasi aalis ka na. Babalik naman ako, Nika. Babalikan ko kayo ng mga anak natin. Paano kung matukso ka habang nasa malayo ka? Ang sabi ng mga kapitbahay natin, lapitin daw sa tukso ang mga lalaking nagtatrabaho sa barko. At naniwala ka naman sa kanila. Paanong di ako maniniwala? May mga kapitbahay daw tayo dati na mag-asawa. Naghiwalay kasi nga ng babae yung mga mister nila. Nakipagrelasyon daw sa kung kani-kaninong babae habang nasa malayo. Kaya totoo man yun o hindi, huwag mo naman sana ako tulad sa kanila. Sige nga, sa ilang taon na magkarelasyon tayo hanggang sa maging mag-asawa, ilang beses kitang pinagtaksilan? Wala. Ilang beses ako ng babae? Wala rin. Ni minsan ba? Nahuli mo ako na may ka-text o kausap na ibang babae na may halong mali siya? Hindi. Oh, kita mo na? Ang tagal na natin magkarelasyon, Nika. May 4 na anak na nga tayo eh. Ngayon pa ba ako gagawa ng kalokohan na ikasisira ng relasyon nating dalawa? Saka, wala ka bang tiwala sa akin? Meron, pero wala akong tiwala sa mga taong makakasama mo doon. Kahit mga Pinoy o ibang lahi, natatakot ako na maimpluwensyahan kanila na gumawa ng bagay na pwedeng ikasira ng relasyon natin.
Akala ko ba may tiwala ka sa akin? Bakit iniisip mo na may gagawin ako hindi maganda kapag nagtrabaho na ako sa barko? Hindi naman sa ganun. Hindi ko lang din talaga maiwasan na malungkot at matakot. Kasi ito ang unang pagkakataon na magkakalayo tayo ng matagal. Hindi mo naman maaalis sa akin ang kabahan kasi babae ako. Alam ko yun, Nika. Ang sa akin lang, huwag ka sana masyado magpadala sa sinasabi ng ibang tao. Hindi rin naman madali para sa akin ang gagawin ko na pag-alis para magtrabaho sa malayo. Kagaya mo, nahihirapan din ako. Hindi ko lang masyadong pinapakita kasi ayoko na mas malungkot ka. Ang isipin mo na lang, pareho tayo magsasakripisyo para sa pangarap natin sa mga anak natin. Sa pangarap nating dalawa. Sorry. Huwag ka mag-sorry. Huwag ka na rin umiyak. Ang gusto ko ngayon, tulungan mo ako mag-impake ng mga gamit ko. Ang kalat na kasi sa kwarto natin. Ikaw lang naman ang makakapag-ayos nun sa totoo lang. Hindi kasi talaga ako masyado marunong magtiklop eh. Sige, tutulungan na kita. Tara na. Sandali lang. Oh, bakit mo ko niyayakap, Cherry? Para mas maramdaman mo yung pagmamahal sa bawat salita na bibitawan ko. Alam ko na matagal ang 4 na taon na kontrata ko sa barko. Pero maitatawid natin yun, Nika. Babalik ako dito, sa'yo at sa mga anak natin. Babalik ako muli para magkasama-sama tayo. Mahal kita, Nika. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Papa Dudut, meron akong kamag-anak noon na nagtatrabaho sa barko kaya kahit na ilang buwan lamang ang naging training ko ay kagad ako nagkaroon ng opportunity na makapagtrabaho doon. Yun ang unang pagkakataon na malalayo ako ng matagal sa pamilya ko. Kaya naman naging mabigat din para sa akin ang desisyon na yon. Pero lumaki na kasi ang 4 na anak namin kaya kinakailangan kong magsakripisyo para sa ikagagaan ng buhay nila. Kapag kasi pinanganak tayong mahirap ay kailangan nating magdoble sa pagsusumikap dahil walang ibang pwedeng makatulong sa atin kung hindi ang mga sarili lang natin. Maswerte na rin ako na may kamag-anak ako na naging tulay para makapagtrabaho kaagad ako sa barko, Papa Dudut. Yung iba kasi nakakilala ko ay ilang taon pang nag-aral, nag-training at naghintay bago nagkaroon ng trabaho sa barko. Samantalang ako ay ilang buwan lamang ang ginugol ko sa pagtitraining at kaagad akong nakapasa. Ang sabi ko noon ay sign yon para mas pagbutihin ko ang pagtatrabaho para sa pamilya ko. Lalo na tuminto na rin ang asawa ko sa pagtatrabaho para mas matutukan ang pag-aalaga at pag-aasikaso sa mga anak namin, Papa Dudut. Buti nakatawag ka na. Lunch break ko kasi tsaka medyo okay ang signal ng internet dito sa barko ngayon. Andito ako sa kantin. Teka, bakit parang pumapayat ka? Hindi naman. Sakto lang. Pumapayat ka talaga. Halos 1 linggo lang tayong hindi nakapag-video call. Nangayayat ka na kaagad. Pasensya na. Mahina kasi talagang internet dito sa dagat. Kaya hirap ako makatawag sa'yo. Oh, kamusta naman kayo dyan mga anak natin? Ayos naman kami kahit paano. Yung panganay lang natin palaging nagtatanong kung kailan ka raw ba uuwi. Ano namang sagot mo? Ang sabi ko matagal pa tapos ayun, naiyak na lang siyang bigla kasi namimiss ka na raw niya. Mabuti na lang tumahan siya nang sabihin ko na marami kang pasalubong sa kanya kapag nakauwi ka na. Dadalhan ko talaga na maraming pasalubong ang mga anak natin pag uwi ko dyan. Ikaw ba? Anong gusto mong pasalubong? Alam mo naman kung anong gusto ko, Jerry eh. Sapatos? Hindi. Bag? Mas lalong hindi kasi hindi naman ako mahilig sa mga bag. Ano palang gusto mo? Isa lang naman ang gusto ko. Ang umuwi ka para makasama ka na namin ng mga anak natin. Miss na kasi kita eh. Ako rin. Sobrang miss na kita. Yung mga yakap mo sa akin, pag-aasikaso mo saka… Nika? Naririnig mo pa ako? Hindi ka na kasi gumagalaw eh. Ay, nawalan na naman ang internet dito sa barko.
Nakakainis naman oh. Misa ko na nga lang makausap ang asawa ko tapos mapuputol pa kagad. Ay, Mahina talaga ang signal ng wifi sa parte na to ng dagat. alam ko naman yun Mike. Hindi ko lang maiwasan na mainis kasi misa ko na nga lang makausap ang asawa ko tapos mapuputol pa agad. Kaya nga kailangan na masanay ka na. Eto, bottled iced coffee para kahit paano mabawasan ang lungkot na nararamdaman mo. Medyo narinig ko kasi usapan yun ng asawa mo. Kaya alam ko na malungkot ka ngayon. Salamat ah. Ang hirap malayo sa mga mahal natin sa buhay, no? Sobra bro. Pero wala naman tayong choice kasi hindi tayo pinanganak na mayaman. Kaya kailangan natin magsakripisyo. Madaling sabihin, pero mahirap gawin at pangatawanan. Isipin na lang natin na ginagawa natin to para sa pamilya natin. Okay lang naman ang malungkot. Parte ng buhay yun eh. Basta kailangan pagdating sa trabaho natin, maayos lahat at hindi naapektuhan. Kasi yung trabaho natin ang magbibigay ng maayos na buhay sa pamilya natin. Salamat sa mga sinabi mo Mike. Napagaan mo ang loob ko kahit papano. Wala yun. Nakaka-relate din naman kasi ako sa lungkot na nararamdaman mo ngayon. Basta, kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako lagi para makinig. Sa isang international cargo ship kagad ako nakasakay at nagkatrabaho papadudot. Ballast control operator ang aking trabaho noon. Kaya naman ilang taon talaga ang aabutin bago ako muling makauwi sa pamilya ko. Akala ko nga ay hindi ako masasanay na mapalayo sa kanila. Kasi noong unang mga buwan na nakaka-video call ko ang asawa kong si Nika ay palagi akong naluluha talaga. Sentimental pa naman akong tao kaya sadyang mababaw ang mga luha ko. Nagwo-worry ako na baka pag uwi ko ay hindi na ako makilala ng mga anak ko. Baka mawala na ang pagmamahal sa akin ng asawa ko. At baka masira ang relasyon namin dahil sa pagtatrabaho ko sa malayo. Tapos may mga oras din na mahina ang signal ng wifi sa barko kapag nasa gitna na kami ng dagat. Inaabot pa madalas ng ilang araw yon kaya matagal kaming hindi nagkakausap ng asawa ko. Pero malaki naman ang tiwala namin ni Nika sa isa't isa. Marami kaming pangako na sabay naming tutuparin. Mga pangako na para sa mga anak namin. Kapag nakikita niyang nahihirapan at nalulungkot ako habang magka-video call kami, pinapaalala niya sa akin ang mga magagandang plano namin sa oras na makaipon na ako at makauwi sa Mindoro. Yung pagpapaayos namin sa maliit naming bahay. Planong pagbili ng lupa para maging taniman ng gulay. Pagpapatayo ng tindahan para kay Nika at kung ano-ano pa. Ang sabi ni Nika ay pareho kaming nahihirapan kaya kailangan na pareho kaming magpakatatag para sa pamilya namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, si Mike ang isa sa mga naging malapit sa akin na katrabaho ko kasi kasama ko rin siya sa kwarto. Madalas ko siyang kakwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Magaan siyang kausap at napapagaan ng mga payo niya ang loob ko. Nakakatuwa kasi pinapaalala niya rin sa akin ang dahilan kung bakit ako nagsasakripisyo para magtrabaho sa malayo. Pareho kasi kami nagtatrabaho para sa pamilya namin. Kaya kailangan nagayahin ko raw siya na palaging pilit na nilalabanan ang lungkot at pagka-homesick. Papa Dudut, totoo pala talaga yung naririnig ko na lapitin daw sa tukso ang mga taong nagtatrabaho sa barko, lalo na yung mga lalaki. Kapag kasi dumadaong kami sa isang bansa para magpahinga, para sa susunod na biyahe namin ay madalas akong niyayaya ng ibang katrabaho ko na pumunta sa mga kilalang bar sa lugar na yon. Sinasabi nila na hindi naman daw malalaman ng mga asawa namin ang gagawin naming pagliliwaliw sa ibang bansa, na kailangan din daw naming aliwin ang mga sarili namin. Pero ayokong sirain ang tiwalang pinabaon sa akin ng asawa ko. Kaya naman ako kontento na lamang ako na magstay sa hotel kung saan kami magpapalipas ng oras
at pahinga bago muling magtrabaho sa gitna ng dagat. Mabuti na lang din Papa Dudut hindi rin sumasama si Mike sa mga ganong lakad ng ibang katrabaho naming lalaki. Wala pa naman siyang asawa at anak pero hindi rin daw siya mahilig gumimik. Kaya siya ang madalas kong nakakasama sa pamamasyal sa mga desenteng lugar sa bansang dinadaungan ng aming barko. Ganun po ang naging routine ng pagtatrabaho ko ng ilang taon sa dagat Papa Dudut hanggang sa hindi ko namalayan na mahigit 4 na taon na pala akong napalayo sa pamilya ko Papa Dudut. Tama na siguro tong pagkakabul ko sa lubid dito sa gilid ng barko. Oh, Jerry, tapos ka na ba sa pagtatali ng mga lubid dyan? Oo, tapos na. Naayos ko na rin ang mga gamit ko dito kasi magla-lunch break na rin ako mamaya. Mabuti naman kung ganun. Para kapag dumating na yung kapalitan mo dito sa pwesto, hindi na siya malilito kung anong dapat niyang unahin. Bago lang kasi yun, tsaka Pinoy din. Ah, ganun ba? Makikilala ko na rin siya mamaya. Oh, ayos ka lang ba? Oo, okay lang ako. Bakit parang bigla kang sinipon? Wala to. Huwag mo akong alalahanin. Wala lang, pero parang naluluha na yung mga mata mo. Sabihin mo na sa akin, ano bang problema, bro? Bakit hindi ka na sumagot? Magbabakasyon ka na sa susunod na linggo, di ba? Kaya dapat na maging masaya ka na. At ihanda mo na rin ang sarili mo. Kasi makikita mo na ulit ang pamilya mo. Ayun na nga eh. Hindi natuloy yung bakasyon ko sa Pilipinas. Ha? Bakit naman? Nagkasakit kasing isang ballast control operator na dapat papalit sa akin para makapagbakasyon ako. May tuberculosis daw siya kaya ilang linggo siyang hindi makakapasok para magpagaling. Pwede ka namang maghanap ng ibang ballast control operator na pwedeng pumalit muna sa'yo, di ba? Sayang din kasi yung mga inipon mong pera pang bakasyon. Saka, nakwento mo na nakaanda na rin halos mga gamit mo. Handa na talaga lahat pero kahapon nga, kinausap ako ng bisor natin. At sinabi niya na hindi ako pwede magbakasyon, walang papayag na sumalo ng mga trabaho ko. Di ako na lang ang sasalo. Ha? Sigurado ka? Oo naman. Naikutan ko na halos lahat ng trabaho dito sa barko. Kaya alam ko na galawan sa trabaho mo. Pero 2 buwan ka mawawalan ng day off. Saka magkakaroon ka pa ng 15 hours duty dito sa barko kapag sinalo mo yung duty ko. Ayos lang yun sa akin. Kasi sanay naman ako sa puyat at trabaho. Pero di ba dapat uwi ka rin sa Pilipinas sa susunod na buwan? Pwede ko namang i-reschedule na lang yun. Sasabihin ko lang sa nanay ko na magpapadala na lang ako ng sobrang pera para panggastos nila sa bahay. Manganganak na rin kasi yung isang kapatid ko kaya kailangan nila ng mas malaking pera. Kaya makakatulong din sa akin yung dagdag na duty ko sa trabaho. Ano, okay lang ba sa'yo? Siyempre naman. Okay na okay sa akin. Ikaw na nga itong maaabala ko ng sobra dahil sa pabor na to eh. Salamat talaga, Mike. Wala yun. Para saan pa na naging magkaibigan tayo, di ba? May papasuyo lang din sana ako na maliit na pabor, kung okay lang. Ano yun bro? Sabihin mo lang sa akin. Pwede bang pakidala kay nanay yung ibang pasalubong ko sa kanila? Para sana hindi na ako gumastos sa pagpapadala ng package kung sakali. Sige ba? Walang problema. Ako pa mismo maghatid ng mga pasalubong mo sa bahay mo. Papa Dudut, sobrang natuwa ako nang sa wakas ay magkaroon ako ng schedule na makapagbakasyon sa Pilipinas. Mahigit 4 na taon na nga kasi akong nalalayo sa pamilya ko dahil automatic na nare-renew ang kontrata ko. Kaya naman nang magka-schedule ako na makapagbakasyon sa wakas ay sobrang pagtitipid at pag-overtime ang ginawa ko para makaipon ako noon. Alam ko kasi na malaki ang magagastos ko sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Pero nang sabihin sa akin ng superior namin sa trabaho na hindi na ako pwedeng magbakasyon, ay sobra talaga akong nanlumo, Papa Dudut. Kasi ang tagal ko na rin gustong makasama at mayakap ang pamilya ko.
Naiyak na nga rin si Nika nang sabihin ko yon sa kanya sa video call. Akala niya raw kasi ay muli na kaming magkakasama-sama kahit 2 buwan lang. Pero grabe ang tuwa ko sa naging suggestion ni Mike na payag siyang hindi mag-day off at saluhin ang shift ko para makapagbakasyon lamang ako, Papa Dudut. Kumusta na? Jerry? Teka, nananaginip ba ako? Hindi ka nananaginip, Nika. Purutin mo nga ako kung talagang totoo nakaharap kita ngayon. Aray! Ang sakit naman ang pagkakapisil mo sa pisngi ko. Grabe ka naman. Para maniwala ka na totoong kaharap mo ng asawa mo ngayon. Grabe, nakauwi ka na nga asawa ko. Payakap nga ako. Ang sarap naman ng yakap ng asawa kong sobrang na-miss ko. Sobrang na-miss din talaga kita. Halika, pasok ka na. Ang dami mong dalang gamit at pasalubong ah. Marami talaga. Pero yung iba dyan, para doon sa pamilya ng kaibigan na bibisitahin ko. Wow! Ganito na pala itsura ng loob ng bahay natin. Palagi naman ako nagpapadala ng picture sa'yo, di ba? Oo, nagpapadala ka nga pero hindi ko akalain na ganito pala ang itsura niya sa personal. Hindi mo ba nagustuhan? Nagustuhan ko. Sobra. Ang ganda ng tiles ng sahig natin tapos ang ganda rin itong bagong sofa. May family picture pa tayo sa dingding oh. Pati ng wedding picture natin naka-display din. Oh, yung kusina laki na. Kita ko na kagad mula dito sa sala. Grabe. Sobrang laki ng ginanda nitong bahay natin. Mas matutuwa ka kapag nakita mo yung kwarto natin at kwarto ng mga anak mo. Gusto mo bang pumanhik sa taas? Mamaya na. Dito muna tayo sa sofa. Maupo tayo sandali. Mas gusto muna kita makatabi at makakwentuhan. Sige na nga, dito na muna sa tabi tong mga maleta mo ha. Sigurado akong magugulat din ang mga bata mamaya pag uwi nila galing school. Excited na rin kasi silang makita at mayakap ka. Ganon din ako. Sobrang miss ko na ang mga anak natin. Ay, ang laki na pala ng pinagbago talaga dito sa bahay natin. Siyempre, kasi gusto kong makita mo lahat ng napuntahan ng perang pinaghihirapan mo sa barko. Ito na yung bunga ng pagtitiis mo na magtrabaho sa malayo. Pagtitiis natin. Kasi pareho tayo nagsakripisyo para sa pangarap natin na maayos na tong bahay at buhay natin. Ay, hindi pa rin ako makapaniwala na katabi at kasama na kita ngayon. Maniwala ka na kung ayaw mong pisilin ko ulit yung pisngi mo. Grabe ka talaga sa akin. Pero paano ka ba nakauwi? Ang sabi mo kasi nung nakaraang linggo, hindi ka pinayagan ng bisor nyo sa barko. Pareho pa nga tayong naiyak habang nagvi-video call eh. Naalala mo si Mike? Yung una mong naging kaibigan sa barko? Oo, siya nga. Nang malaman niya na hindi ako makakauwi kasi nga nagkasakit yung dapat na re-relyebo sa akin. Sabi niya siya na raw munang sasalo ng mga trabaho ko. 2 buwan siyang walang day off. Tapos magtatrabaho siya ng 15 hours kada araw. Hala? Buti okay lang sa kanya. Nagulat nga ako eh. Kasi siya pa talaga nag-suggest na sasaluin niya ang duty ko. Dapat kasi uuwi rin siya sa susunod na buwan. Pero kinansel na lang niya. Kaya yung ibang gamit dyan na dala ko para yung sa pamilya niya sa Batangas. Pinasuyo niya na isabay sa mga iuwi ko dito sa Pilipinas. Pumayag naman ako kagad kasi yun na lang ang pwede kong gawin bilang pasasalamat sa kanya. Ang bait naman pala talaga ng kaibigan mo. Sobra. Parang ang siya na yung naging kapatid ko habang nagtatrabaho kami sa gitna ng dagat eh. Kapag nalulungkot ako, siya ang madalas na nagpapalakas ng loob ko. Pinapaalala niya sa akin na may pamilya ako naghihintay dito sa Pilipinas. Na kailangan kong kayanin lahat para sa'yo at sa mga anak natin, Nika. Papadudot na gulat ako noon sa laki ng pagbabago sa bahay namin. Kahit madalas na nagpapadala ang asawa kong si Nika ng mga litrato ng pinapaayos naming bahay noon, ay iba pa rin pala yung makita ko yon ng personal. Nagkaroon na ng second floor ang bahay namin, naka-tiles na ang dating sementadong sahig, may mataas ng bakod sa may bakura namin at may mga magagandang halaman sa garden na inaalagaan ni Nika. Nakakatuwa lang kasing nakita ko talaga ng maayos
na ginastos ng asawa ko ang mga perang pinapadala ko sa kanya. Nakita ko yung pinuntahan ng mga perang pinagpapaguran ko na kitain sa dagat na malayo sa pamilya ko. Papa Dudut, excited at kinakabahan din ako sa pag-uwi ng mga anak ko dahil baka hindi na nila ako makilala. 10 years old ang panganay ko at 3 years old naman ang bunso nang umalis ako para magtrabaho sa malayo. Natakot ako na baka tuluyan nang lumayo ang loob nila sa akin. Pero nang makauwi na sila galing sa school, mga nakangiting labi at luha sa mga mata ang sinalubong nila nang makita nila ako. Mahigpit nila akong niyakap at sinabi nila na sobrang sabik na sila na makita ako. Hindi ko na rin tuloy napigilan pa ang sarili ko na maiyak ng mga oras na yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kagaya ng inaasahan ko ay malaki-laki din talagang nagastos ko sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Nagkataon kasi na pista rin noon sa lugar namin kaya naman medyo naghanda ako ng marami para sa mga kamag-anak at kaibigan ko na pumunta sa bahay. Buhay pa rin noon ang mga magulang ko at nag-abot din ako ng pera sa kanila, pati na rin sa ibang kapatid ko. May mga pamangkin at inaanak din ako na inabutan ko ng pera kasi noon ko lang sila ulit nakita. Ganon kasi talaga sa lugar namin. Halos buong barangay ay nagtutulungan, lalo na kapag may isang taong nakakaangat na sa buhay. Papa Dudut, limitado lamang ang mga araw ng bakasyon ko sa Pilipinas at nang matapos kong asikasuhin ang pamilya, kamag-anak at mga kaibigan ko, ay nagbigay ako ng oras na puntahan naman ang pamilya ni Mike na nakatira noon sa Batangas. Pinasabay kasi sa akin ni Mike ang mga pasalubong niya para sa pamilya niya para hindi na siya masyado pang gumaso sa pagpapadala noon. Maaga akong umalis ng Mindoro para sa halos 4 na oras na biyahe sa Roro papunta ng Batangas, Papa Dudut. Ano, Jerry? Nakita mo na ba yung address na hinahanap mo? Mukhang ito na yun, Nika. Nakatayo na ako ngayon sa harap ng gate ng bahay ni na Mike. Tamang address na ba yan? Baka mamaya maling gate na naman yung makatukan mo. Magkakamukha kasi yung bahay nila dito kaya medyo nalito ako. Nakakahiya tuloy doon sa unang gate na kinatok ko. Para kasing nagising ko pa yung matanda na nakatira doon. Pero sigurado na ako dito sa gate na to ngayon. Nakasulat na rin kasi dito sa gate yung eksaktong address ni na Mike. O sige, kumato ka na dyan para maibigay mo na yung mga pasalubong ng kaibigan mo sa kanila. Mag-iingat ka mamaya pag uwi mo dito sa bahay, ha? Okay, sige. Bababa ko na rin tong tawag, ha. Bye! Bye! Tao po! Tao po! Sino yan? Ako po si Jerry. Kaibigan po ni Mike. Kayo po ba yung nanay ni Mike? Kayo po ba si Nanay Lita? Oo. Lita nga ang pangalan ko. Sandali lang ha, lalapit ako dyan sa may gate. Salamat po, Nay. Kaibigan ka kamo ng anak ko? Opo, Jerry po ang pangalan ko. Kakauwi ko lang po ng Pilipinas. Bale, may pinapaabot po siya sa inyo na ilang pasalubong. Pinasabay niya po sa akin. May dala nga rin po pala akong kopya ng ID niya. Baka raw po kasi hindi kayo maniwala na kaibigan niya ako. Ito po. Kaibigan ka nga ng anak ko kasi alam niyang hindi ako basta nagpapapasok ng ibang tao dito sa bahay ko. Pero halika, pumasok ka na dito. Tutulungan na rin kita dyan sa mga dala mo. Kaya ko na pong bitbitin to. Makikibukas na lang po ako ng gate at pinto. Sige. Halika, pasok ka. Salamat po. Sige, pakilapag mo na lang dito ang mga yan. Okay po. Napakarami naman yata nitong dala mo. Para raw po sa inyo talaga yan. Para raw po sa mga kapatid at pamangkin niya.
Ang daming tsokolate at saka laruan dito ah. Paniguradong matutuwa ang mga bata kapag nakita nila ito mamaya. Dinamihan niya po talaga yung mga laruan. Kasi yung iba raw po sa mga pamangkin niya, hindi niya pa nakikita ng personal. Ay naku, oo, totoo yan. Ganito kasi ang nangyari. Nung umalis kasi siya, yung kapatid niya na sumunod sa kanya pa lang ang buntis. Pero ngayon, lahat ng 3 kapatid niya may kanya-kanya ng mga anak. Ang kwento niya nga po, napag-iwanan na rin daw po siya ng panahon. Kaya yung mga pamangkin niya na nakakausap niya sa video call, parang mga anak na rin daw po ang turing niya. Ay, napakabait kasi talaga ng panganay ko na yon. Biruin mo, mahigit 10 taon na siyang hindi umuwi dito sa amin. Mahigit 10 taon na po pala siyang hindi nakakauwi ng Pilipinas? Oo, hindi ba niya naikwento sa'yo? Hindi po eh. Ang sabi niya lang po, matagal na raw siyang hindi nakakauwi dito sa inyo. Kaya sobrang miss niya na raw po kayo. Ibiruin mo, mas pinili niyang hindi magtapos ng pag-aaral at magtrabaho sa malayo para lang mapag-aral ang mga kapatid niya. Nagkaroon kasi siya ng oportunidad na makapagtrabaho sa barko dahil nandun yung isang tiyuhin niya. Hindi na nga siya nagdalawang isip na bitawan ang pangarap niyang makapagtapos para lang makatulong sa amin na pamilya niya eh. Napagtapos niya naman ang pag-aaral ang mga kapatid niya. Ngayon lahat sila nagtatrabaho na. Ay naku kung ako lang talaga ang masusunod. Gusto ko na siyang dumito na lang sa Pilipinas. Total, may naipunda na naman akong maliit na negosyo dito sa amin eh. Kaya nga lang, ayaw pa rin talaga niyang huminto sa pagtatrabaho sa barko. Kasi ang mga pamangkin naman niya ang gusto niyang mapagtapos ng pag-aaral. Pangarap niya raw na matupad ang pangarap ng mga pamangkin niya. Papa Dudut, hindi masyadong nagkwekwento si Mike ng tungkol sa buhay niya. Ang alam ko lang ay wala siyang asawa at anak na nagtatrabaho siya para sa nanay at mga kapatid niya. Pero hindi ko alam na mahigit 10 taon na pala siyang hindi nakakauwi ng Pilipinas. Tapos siya rin ang nagpapaaral sa mga anak ng kapatid niya. May iba naman siyang mga kapatid na nagtatrabaho pero maliit lamang ang kinikitang pera. At hanggang sa mga oras na yon ay kay Mike pa rin nakaasa ang buong pamilya niya. Kaya humahanga talaga ako sa kabaitang taglay ng kaibigan ko. At medyo na-guilty na rin kasi naging dahilan pa ako ng hindi niya pag-uwi sa Pilipinas noon. Papadudot nang muli akong makasakay ng barko para magtrabaho ng malayo sa pamilya ko. Labis ako nagpasalamat kay Mike. Kasi kung hindi dahil sa kanya ay hindi ako makapagbabakasyon. Napagkwentuhan namin ang tungkol sa pamilya ko pati na ang tungkol sa pamilya niya. Doon niya sinabi sa akin na mula nang mamatay ang tatay niya ay sinalo niya ang responsibilidad ng pagiging breadwinner dahil siya ang panganay sa pamilya. Inamin niya na may mga oras na napapagod na rin daw siya kasi nakaasa sa kanya ang buong pamilya niya. Pero hindi daw siya susuko dahil mahal niya ang pamilya niya. Kaya naman papadudot mas lumaki ang respeto at paghanga ko sa kaibigan ko. Hindi lahat ng kagaya niya na kayang magsakripisyo ng ganon kabigat at katagal. Pero kagaya nga ng palagi niyang sinasabi ay wala kaming hindi kakayanin para sa mga pamilya namin. Ilang linggo lang ang lumipas mula nang makabalik ako sa barko. Tinangkaso ako ng malala dahil na rin siguro sa nabigla ang katawan ko sa pagpapalit ng klima ng panahon. Kinailangan ko na magpahinga ng isang buong araw sa kwarto ko sa barko at si Mike ang muling sumalo ng mga trabaho ko o papadudot. Bilisan nyo! Pumunta na kayo kaagad doon! May mga naghihintay ng lifeboat sa atin doon! Dali! Bakit parang nagkakagulo sa labas? Sige na, bilis! Teka, Bilis! ano tong usok na to? Bilisan nyo! Ang kapal ng usok! Nahihirapan ako makita ang dal! Jerry! Jerry, nasan ka? Nandito ako malapit sa kama. Hindi kita makita, ang kapal ng usok, Mike! Teka, lalapitan kita dyan! Eto, nandito na ako! Ano bang nangyayari? May nag-leak sa engine! Yun ang naging dahilan ng sunog sa may ibaba ng barko!
Malaki na yung sunog, kaya hindi na nila mapula. Kumapit ka sa braso ko para sabay tayo makalabas ng kwarto. Dali! Sige. Ang kapal na talaga ng usok, grabe! Nahihirapan na akong huminga. Akala ko kanina dahil lang sa ubo ko. Yun pala, may sunog na dito sa barko. Malapit na tayo makalabas, kaya kumapit ka lang sa braso ko. Jerry, nandito na tayo malapit sa deck ng barko. Ang kapal pa rin ng usok hanggang dito. Pero hindi na kasing kapal ng usok sa kwarto kanina. Medyo nakakahinga ka na ba ng maayos? Oo, mas maayos na ang paghinga ko ngayon. Mabuti naman. Tara, may naghihintay na lifeboat sa may tabi ng barko. Baka kasi hindi kaagad makarating ang mga rescuer dito sa atin. Kaya kailangan na nating makaalis kaagad. Nandun na rin ang ibang kasama natin. Naalala ko na nagpapahinga ka kanina sa kwarto. Kaya pinuntahan kaagad kita nang sabihin ni Bisor na tumalo na kami sa lifeboat. Salamat, Mike. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na ako hindi nakalabas ng kwartong yun. Hanggang ngayon kasi, mabigat pa rin talaga ang pakiramdam ko. Alam ko, kaya pinuntahan kaagad kita. Kasi baka mahirapan kang makalabas ng kwarto. Mike, Jerry, nandito pa pala kayo. Oo, pinuntahan ko kasi si Jerry sa kwarto para tulungan siya makalabas. Kaya pala bigla ka nilang nawala dun sa pila para sa mga tatalon sa lifeboat. Nakalabas na ba yung ibang mga kasama natin? Lalo na yung nandun sa may engine room. Nasa pinakababa kasi yung kwarto na yun. Baka mahirapan sila. Ang sabi sa akin ni Kapitan, lahat daw ng mga naka-assign sa engine at generator sa ibaba ng barko, halos lahat daw nakatalon na sa lifeboat. Mabuti naman kung ganun. Tara na, medyo nahihirapan na talaga akong huminga dito. May tao po ba dyan? Tulungan niyo ako! Hindi ako makalabas sa kwarto! May naiwan pa sa kwarto na nasa ibaba. Pero masyado na makapal ang usok, Mike. Kapag bumaba ka pa ron, baka hindi ka na makatakas. Tama si James. Hayaan na lang natin na iligtas siya ng mga rescuer na darating. Pero paano nga kung matagalan pa ang mga rescuer? Sige na, James. Mauna na kayo ni Jerry na tumalon sa lifeboat. Susunod kaagad ako sa inyo. Tutulungan ko lang yung naiwan sa baba. Pero Mike! Jerry, hindi kaya ng konsensya ko na iwan siya. Basta, susunod ako sa inyo. Kaya iligtas nyo na ang mga sarili nyo. Sige na, tumalon na kayo sa dagat. Dali na! Papadudot ng magkasakit ako sa barko ay pinilit ko po talagang magtrabaho. Kahit kasi nasa barko kami pero hindi kami nakapag-in sa time card namin para magtrabaho ay hindi babayaran ng araw na yon. Pero sinabi ni Mike na magpahinga na lamang daw ako at siya na lamang ang sasalo ng mga trabaho na kailangan kong gawin. Mag-o-overtime na lamang daw siya at ang bayad sa overtime niya ay ibibigay niya sa akin. Nakakahiya na talaga yon pero naging mapilit si Mike. Nagwo-worry raw kasi siya na baka kung ano pa ang mangyari sa akin kaya sinalo niya ang mga trabaho ko. Hanggang sa iyon nga papadudot nagkaroon ng malaking sunog sa barko habang nagpapahinga ako sa kwarto. At kung hindi pa ako pinuntahan noon ni Mike ay baka hindi kagad ako nakalabas ng kwarto sa kapal ng usok at tuluyan ng natupok ng apoy. Nang maalalayan ako ng isa ko pang katrabaho na si James ay bumalik na si Mike sa ibaba kasunod ng paglabas ng iba pa naming mga katrabaho. Si Mike daw ang tumulong sa kanila na makalabas sa kani-kanilang mga kwarto. May naghihintay ng lifeboat sa amin noon pero ayoko pa sanang sumakay dahil hinahanap ko si Mike. Kaya lang ay pinilit na ako ni James na tumalon sa dagat at sumakay doon dahil lumalakas na ang apoy at kumakapal na ang usok sa barko. At mabigat sa loob ko na iwanan ng barko na yon nang hindi ko pa nakikita si Mike. Papadudot mahigit kalahating parte ng barko ang natupok ng apoy. May ilang kasamahan din akong hindi nakaligtas at tuluyang nasawi doon. Sa kasamaang palad ay kasama si Mike sa mga hindi nakalis ng barko. Nang tuluyan nang mawala ang apoy ay bumalik kami sa barko at naiyak ako nang makita ko si Mike. Nawala ng buhay. At sunog ang halos kalahati ng kanyang katawan. Nasa loob siya ng isang kwarto ng katrabaho naming nakaligtas mula sa apoy. Sinabi ng katrabaho namin na yon na tinulungan siya ni Mike na makalabas ng kwarto pero hindi niya napansin na hindi na pala ito nakasunod dahil sa makapal na usok. Nakakalungkot lang kasi hanggang sa mga huling oras ng kanyang buhay ay mas pinili pa rin niyang magligtas ng buhay ng ibang tao.
Papadudot ang superior namin na isa ring Pinoy ang nakipag-usap sa pamilya ni Mike sa Pilipinas para ipaalam ang isang napakabigat na balita. Ang superior na rin namin ang nag-ayos ng lahat ng mga gamit ni Mike pati na ang pagpapakremate kay Mike hanggang sa pag-uwi ng abo nito sa kanyang pamilya. Nag-alay din kami ng dasal sa mga nasawi sa barko. Kasama na ang isang napakabuting kaibigan na si Mike. At hindi ko na rin napigilan ng maluha habang nagdarasal para sa kanyang kaluluwa. Papadudot mga kabarangay, maraming taon po akong nagtrabaho noon sa barko. Nang umuwi ako at mag-decide na hindi na umalis pa ng Pilipinas ay dinalaw ko noon ang nanay ni Mike, dala ang ilang mga pasalubong. Muli po akong naluha nang ikwento ko sa nanay niya kung gaano naging napakabuting kaibigan sa akin ni Mike. At ganoon din ang nanay niya nang marinig ang kwento ko tungkol sa anak niya. Papadudot, alam ko na hindi umikot sa buhay ko ang sulat kong ito, pero naniniwala ako na deserve ng ating mga kabarangay na marinig ang kwento kung paano naging isang napakabuting anak, kapatid, tito at kaibigan si Mike. Naniniwala ako na may aral na naiwan ang kwento ng buhay ko at ng buhay ni Mike. Limitado lamang ang oras at buhay natin sa mundong ito. Kaya sana'y palagi nating piliin na gumawa ng mabuti sa lahat ng oras. Hanggang dito na lamang po, Papadudot, ang inyong kapuso, Jerry. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever